Hindi pala usurpation, insubordination. I-edit ko muna yung ano ko, yung title ko. Ang usurpation diyan si Marcy Agbayani. Opo. Ano, makakapal pa rin ba mukha ng mga kalaban mo diyan? Saan sila nanghingi ng kapal ng mukha? Okay. Hello. Ay, naka-live na pala tayo. Magandang gabi po sa lahat. Naka-live na pala kami. Hindi ko alam. Pasensya na. Wala naman tayong nilait na tao. So anyway, dito naman po tayo ngayon at follow up tayo dun sa expose o pagbubulgar ng matapang na principal ng San Fabian Integrated Sped School diyan sa San Fabian, Pangasinan. At ang pangalan ng matapang na makabagong Gabriela Silang, kasi si Gabriela Silang sa Ilocos yun, mga Ilocana na hero yun eh. So, ng ating bayan ngayon ay si Miss Marmy Cabuñas Bautista na principal 2 ang kanyang item sa Department of Education. At siya po ay na lumabas at binulgar niya yung tinatawag na ghost students sa ALS. So, para maintindihan nyo, ito paloob na lang ang segment namin ngayon pero nag-umpisa ito sa kanyang expose na kung saan ang ALS na dinugtong ng pagtapos ng ALS Alternative Learning System, pagkatapos nun ay yung senior high school program na binibigay ng pamahalaan natin na libre para sa mga out-of-school youths na gusto pumasok doon sa sa senior high school in compliance with K-12 education program. So ito, nangyari po dito na bulgar niya na ang mga estudyante ay enroll kahit na hindi nag-enroll ang estudyante. In effect, parang ghost employee sa mga maraming LGU natin na 15-30 lang pumupunta, kumukumpra ng sweldo pero hindi nagtatrabaho. Ito naman, ghost students ay hindi pumupunta sa school. Tapos magulat na lang sila na meron na silang diploma, meron silang report card kung mag-college na, may transcript of records. Yun po ang nangyayari dito. So ngayon, isang linggo mahigit na kami nag-expose nito. Matapang pa rin siya kahit kahapon nang sinabi namin na binantaan siya nung anak ng isang teacher na utak ng sindikato na ghost students na si ano pangalan nun? Si Raci Patalud ay binantaan ka na i-erase ka na daw. Sa parlance ng guro, ang eraser niya in-erase blackboard, di ba? O sa whiteboard. Ngayon, kung gano'n, ang interpretasyon ko yan, ay ipapatay ka. So, naalala ko yan. Ang una nating isiwalat, meron din palang nauna pa na pagbabanta na papatayin ka. At ang pagbabanta ay, basahin ko, nilagay mo rito sa naka-blatter. Binlatter mo rito, ang nag-text sa'yo na gusto mong papatay sa'yo ay si Dr. Delia Hofana Patalod na nanay ni Windel. So, ang intensya mo rito ay text message. Pwede mo ba maipadala sa akin ngayon ang screenshot? Meron na pala. Ipadilabas natin. Ipalabas natin. No? Pakibasahin ko ang
ang iyong ano, ang pinadala. Sa sunod na lang natin i-tackle 'to siguro. Ito lang muna. O di tapusin na lang natin din na sa ngayon dito, maliban sa pagbabanta nung kahapon 'no, Biyernes ka ba binantaan Opo. ni Willie Tracy Patalod? Opo. I-erase ka. Tapos ito Opo. naman, kailan ba ka kaya Kahapon, sir. hindi, yung ano naman, nanay niya, si Delia, Dr. Delia Patalod, kailan ka binantaan? Kasi base sa iyong blatter, pinadalhan ka ng messenger message. Opo, at At saka tinawagan po ako, sir. Ang sinabi mo rito na sinabi na tinext sa iyo ay nangyari noong 7:24 AM noong March 12, 2024. At ang laman ng message ay mag-ingat ka, huwag kang mag-accuse kung hindi pati mga nasa likod mo ay mawawala. Oh. Dapat mag-ingat ka. Ang anak niya ginagamit na salita, erase, siya naman mawawala. Oh. So, ibig sabihin, seryoso ba na talaga yung galit nila sa inyo? So, mula nung March 12, wala namang nangyari sa iyo, no? Wala namang ginawa si Mrs. Delia Patalod sa iyo. So, ngayon, kahapon, yung anak naman niya. So, hindi ka na windang sa huwag kang mawawala, ginamit na salita na ma-erase ka. Opo. Yung nauna, ang tawag dito ay conditional threat. Ang condition ay kung magpatuloy ka pa sa pagsisiwala at pag-imbestiga, mawawala ka. Yan ang ibig sabihin nito. Okay? Tapos yung kahapon, wala nang kondisyon, basta ma-erase ka, i-erasing ka na. Yan po ang dalawang klase ng grave threat. Ang threat naman ay papatayin. Ay, ito si ano, bakit isa sa'yo, si Kwan pala. Bakit parehang ano, o sige, pasok natin si ano. Ito ba si Mr. Jaime Bautista Kwan? Aquino? Itong tutulong sa iyo. Mr. Jaime Aquino, tsaka bibigyan ko muna ng puwang si ano bago tayo babalik sa topic natin. Bibigyan ko muna ng opportunity si Ma'am Marmy Bautista, yung ating bayani. Ang Gabriela Silang ng makabagong panahon. Pakibati mo nga muna, Ma'am Marny Bautista, mga nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Naging tatlo na tayo. Andito na rin ang aking partner, ang aking sir, ang aking mabait na kasama sa lahat ng laban ko po. Siya po ang naging kasama ko, Sir Jaime Aquino. Sir Toto, maraming ding salamat. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po mga nanonood. Sa mga taga-Pangasinan, Masantos Silabi, mga Ilocano dyan na Ibagrabim. Sige si Sir Jaime Aquino na tumutulong. Pakibati naman Mr. Jaime Aquino. At una, siya po, mga giliw ng tagapakinig. Mr. Jaime Aquino po ay siya ang tumutulong kay Ma'am Marmy para mabigyan ng lakas ng loob. So, pakibati mo naman Mr. Jaime Aquino yung mga tagapakinig natin. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood ngayong gabi sa programang ito. Binabati ko po silang lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan ko rito sa Pampanga, Pangasinan. Ako po ay sumusuporta sa mga isiniwalat ng ating school principal, si Madam Marmy Bautista. Dahil alam po ninyo, kasama po akong nag-iimbestiga sa anomalyang ghost student sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, maraming salamat po. So, ang napag-usapan namin na sinimulan namin ay ang title ng ating segment ngayon ay Hepe ng DepEd Region 1, kakaso ng insubordination. So, laban kay Ma'am Marny. Kasi daw hindi siya sumusunod sa utos sa kanya na lumipat siya ng school assignment. So, ano ang masasabi natin dyan? Ikaw muna, tanungin ko, Ma'am Marny, ano masasabi mo dyan sa kaso na iba? Una, matanong kita kung ano ba ang alam mo na
laman ng kaso na kung tawagin ay insubordination na isasampa sa iyo na balak ni Regional Director Tolentino Aquino, Dr. Tolentino Aquino at si kanyang inyong Schools Division 2 Pangasinan Superintendent na si Dr. Vivian Los Pagatpatan. Nawala siya ngayon. Yung sinasabi po nila na papailan po nila ako ng insubordination po, kung yun po ang gusto po nilang mangyari na magkaso po sa akin, tatanggapin ko po yun. Kasi nga po, pinanindigan ko po na kailangan kong isiwalat at sabihin sa taong bayan ang aking nalalaman tungkol po yun sa ghost student. Kung ang dahilan po ay yung hindi ko pagsunod sa paglipat ko sa ibang school, dahil po sa wala naman akong natanggap na special order, kung hindi po nung nag-reassume po ako ay reassignment agad at hindi po ako pauupuin bago sana ako aalis. Ayos lang po yun sa akin, sir. Tatanggapin ko po yun kung yun po ang parusa na ibibigay po nila sa kabila po ng mga siniwalat po. Saka sa ano po kasi, sir, hindi po ako nag-apply sa school na kung saan nila ako ililipat. Bakit po ako pupunta doon sa school na yun? At ipaglalaban ko din po na wala namang legal basis silang nilagay doon sa reassignment order ko para po sana sumunod ako. Kung mayroon po sana silang mga legal basis na nilagay po doon sa mga order na reassignment order ko, at makikita ko po doon ang mga dahilan at mga dahilan kung bakit nila ako ililipat, tatanggapin ko po yun ng kusa. Kaso lang po, nilagay lang po doon na for the exigency of the service, kaya hindi po ako sumunod. Kasi kung talagang kung exigency of the service ang kanilang gagamitin po, sir, bakit ako ang ililipat? Bakit hindi po si Ma'am Marcy ang nilagay na lang po doon at ako nag-stay out sa school ko po? Okay. Ikaw naman, James, bago babalik ako sa iyo, si James, si Jaime Aquino muna. Ano ang comment mo doon sa insubordination na ikakaso ni kamag-anak mo ba to o na si Dr. Tolentino Aquino? Pareho kayong apelido Aquino. Ang masasabi ko lang po diyan sa kung plano nilang kasuhan si Madam Marmi Bautista ay ituloy nila. Sa palagay ko, kahit hindi ako abogado, walang insubordination doon na kaso na mga na pwedeng isampa kay Madam Marmi kasi under protest po yung kanyang reassignment sa bagong school na North Central Elementary School. Okay. So ako naman muna magsasabi patungkol sa insubordination. Total, alam ko naman ang pangyayari. So ganito po mga tagapakinig namin, ganito po nangyari niyan. Dahil sa kanyang ginagawa na pag-imbestiga sa mga ghost students sa senior high school ay ginawan siya ng kaso. Ang kasong ginawa laban sa kanya ay kuno hindi siya nagbabayad ng utang. Hindi naman trabaho po ng teacher ang pangungutang at hindi na trabaho ang pagbabayad ng utang. Pero pwedeng parusahan ang teacher sa hindi pagbabayad ng utang kung ang utang ay tinatawag na just debt. Yun po ang exact term, legal term ng Civil Service Commission. At kung hindi ka makabayad, sa unang offense, ang parusa po sa mga teacher o principal o sino man sa mga Department of Education nagagawa ng hindi magbabayad ng utang ay reprimand. Ano bang ibig sabihin ng reprimand? Ay tapik sa balikat. Hoy, wag mo nang ulitin ha. Ganun lang ibig sabihin nun. Sa second offense, suspension. Pag third offense, saka palang dismissal. So, ang nangyari po sa kanya, sinampahan siya ng kaso ng dating teacher ng San Fabian Integrated SPED School na hindi daw siya si Marmi ay hindi nagbayad doon sa pangalan ng teacher to si Rovelyn Castronuevo na hindi raw niya binabayaran si Rovelyn Castronuevo ng utang. Ang problema, walang ebidensya, wala siyang pinakitang papel na pinirmahan na may utang to. Ganon pa man,
dito na ngayon papasok yung korupsyon ng mga abogada ng Civil Service Commission sa Region 1. Sinuspende siya, tatawag preventive suspension, na kahit wala man lang supporting evidence. Claim lang ng claim, sabi-sabi lang, fake news pa. No? Sa ngayon, paano malalaman kung may utang ang isang tao? Pakita mo pakita mo yung papel na pinirmahan na umutang ka. Kung may titulo man ginamit, sangla. Pakita ang sangla papel, wala. So, ibig sabihin po, mga giliw ko tagapakinig, totoo po itong nangyari sa kanya. Biktima po siya ng karahasan dahil lamang sa gusto nila sisipiran, lagyan ng sipir ang bunganga nitong principal na to sa pagsisiwalat kasi nag-imbestiga na siya sa ghost senior high school students. So, iyan po nangyayari. So, nevertheless, sinuspindi pa rin siya. Nasuspindi po siya mula noong September at natapos noong December 23 ng 2024. At syempre, pag natapos doon, automatic, magre-report na siya sa December 24 kahit holiday. Pero nag-report siya, nagsabit siya ng papel at may tinanggap naman sa in good faith, inosente siya, nag-report pa rin siya hanggat sa January 2 may natanggap siyang sulat na ang sulat sa kanya ay inaalis na siya at may bago ng nilalagay na pangalan ay Mercy Agbayani na hipag ng Vice Mayor ng San Fabian, na yung Vice Mayor naman na si Mr. Agbayani ay Mr. naman ng Mayor ng San Fabian. So ibig sabihin, sa San Fabian, Pangasinan, mayroon pong tinatawag na family political dynasty. May dynasty, mayor, tsaka vice mayor. At pinalawak pang dynasty at pati principal kukunin pa. Kahit na may ibang principal na nakaupo, pilit na nilalagay. At yung si Mercy Agbayani ay nilagay nila ni Division 2 School Superintendent Dr. Vivian Luz Pagatpatan at saka binakapan ni Regional Director Tolentino Aquino. At nilagay nila ito si Mercy Agbayani. At kahit na may pwesto na nandun na si Miss Marmy Cabuñas Bautista, ay pilit pa rin nila nilalagay at binawalan nila magtrabaho ito. Kaya mula noon, hanggang ngayon na nag-uusap tayo, walang sweldo si Miss Marmy Bautista. Kundi, nagre-report lamang siya araw-araw kada may klase, nagre-report siya sa school, sa San Fabian Integrated Elementary School, Sped School, at nagpipirma ng attendance at doon at wala siya binibigyan ng trabaho, kaya napilitan siya doon. Ang tawag diyan sa pribadong sektor, pag kumaso ang taong na pinapareport, pero walang binibigyan trabaho, ang tawag namin diyan constructive dismissal. Ang dami-dami ko ng kasong ipanalo ng mga biktima ng mga empleyado sa constructive dismissal. So malimit yan sa work area ng mga pribadong kwan. Hindi ko akalain na pati sa trabaho ng civil service, mayroon pala niyan. So ngayon, ang tanong ngayon doon, dahil hindi mo sinusunod, kasabay pala noon ng paglagay sa kanya na kay Mercy Agbayani na bagong principal, acting, hindi pa nga kwalipikado, di ba, Marmy? Ano lang ang ranko niya? Head teacher lang? Head teacher lang, bawal yan. Dapat principal ang ranko. So, nilagay pa rin. At in-appoint na mayroong ibang nakaupo. So, ngayon, kung ako tanungin mo, bilang expert na rin ako sa batas, yan po ang may support usurpation ng agaw ng power, yung inupo nila na si Mercy Agbayani. Ngayon, kung hindi man sumunod si Miss Marmy Bautista na ilipat siya sa ibang school, ay hindi po siya pwedeng matawag na insubordination. Bakit? Kasi ma-insubordinate lang ang isang tao na empleyado kung legal ang utos. Okay? Ang problema, illegal ang utos. So, yan po ang masabi ko. So, ano ngayon masabi mo, Miss Marmy, dyan sa sinabi ko? Do you feel comfortable or whatever? Opo, sir.
So, ibig sabihin, ganun din si... Kahit na po kailan po nila ako, naninindigan po ako, sir, kasi sabi ko nga, kung ano pong consequences po na mangyayari sa pagsisiwalat ko ng katotohanan, paninindigan ko po, sir. Okay. Ikaw naman, Mr. Jaime Aquino, ano masabi mo? Tungkol naman doon sa pag-appoint kay Madam Marcia Agbayani, maliwanag po sa DepEd Order number 0049 series of 2022 na ito ay inisyu noong November 2, 2022 ni dating DepEd Secretary Sara Duterte, na ito ang nakalagay: refrain from seeking endorsement, recommendations, contributions, support, consideration, political accommodation, or any form of intervention from other government personnel or similar entities outside of DepEd. This is from soliciting favorable actions from politicians to facilitate the implementation of programs, projects, or activities except those covered by the ADAPT, a school program initiated by the local government units, funded by the Special Education Fund, or covered by partnership agreements or allowed by law. Refrain from requesting or obtaining support or endorsement from any third party in the hiring, transfer, promotion, removal, or any personal government. Nakalagay po dito yung talagang pagtalaga kay Madam Marcia Agbayani ay dapat kundinahin ng Department of Education kasi binayulit nila. Alam po ninyo, mga tagapakinig namin, ang inilagay nilang school principal na pumalit kay Madam Marmi Bautista ay ihipag ng kasalukuyang Vice Mayor ng Sampabian, Pangasinan, na may ma-influensya silang pamilya doon. Kaya kaya nilang inapakan ang pagkatao ni Madam Marmi Bautista. Kaya yan po ang masakit sa pagsisiwalat niya ng katotohanan tungkol sa ghost student ng Sampabian, Pangasinan, na naka-enroll ngayon sa Kingsville, na ito po ay nasa Umingan, Pangasinan. Maliwanag po ang nakasaad dito sa DepEd Order na ito na bawal po ang intervention ng mga politician sa mga appointment, sa transfer, sa removal ng mga school officials. Pero ginawa pa rin nila ang kanilang impluensya. Ito ay kahit hindi sabihin ni Madam Marmi, nagkaroon po ito ng political intervention sa pag-upo ni Madam Marmi Agbayani, Marcia Agbayani. Okay. So anyway, kung ganong issue, madali lang natin na birahin yan. So anyway, nais ko lang i-inform sa iyo, Mr. Jaime Aquino, na kahapon ay siniwalat ni Marmi Bautista na yung kanyang anak na scholar ng mayor ng San Fabian, di ba mayor dyan si Marlene Agbayani? Tama ba ako? Opo. Yan yung misis ng vice mayor na sinasabi mo. Opo. So, dating scholar na yung anak ni Marmi na kumukuha ng HRM. So ngayon, dahil sa gulong ito, sa pagpasok nitong semester na to, ay hindi na siya ginawang scholar na may kursong HRM. So ano masasabi mo dyan na Mr. Jaime Aquino? Yung pagtanggal sa karapatan ng anak ni Madam Marmi ay dapat din kundinahin dahil nakasaad po sa ating batas, sa ating konstitusyon, na dapat ang local government officials ay may mandato, kailangan silang tumulong sa mga kabataan na nangingailangan ng tulong para makapag-aral sila at matapos sila ng kanilang pag-aaral. Miss Marmi Bautista, so nakapag-enroll ba for this third semester ang anak mo?
Opo, sir. Sa tulong po din ng mga kaibigan at saka ni Sir Jaime po. Di ba wala ka pang sweldo hanggang ngayon mula noong September hanggang ngayon? Opo, sir. Ngayon, saan ka kumuha ng pang-enroll ng anak mo kasi hindi na sa scholar? Pinahiram po ako ng dating, yung dun sa second sim po niya, pinahiram po ako ng dating superintendent po. At saka itong huli po, sir, binigay po ni Sir Jaime sa akin, sir, yung kwan po niya, yung tuition po niya, sir. Kasi sumasama po ako sa pag-iikot po namin. Kaya siya po ang nagbigay, sir. So anyway, tika mo na naglagay ako doon ng message sa aking platforms na kung may tutulong sa iyo, nilagay ko ang GCash number mo. Hopefully na may nagbibigay siya ng tulong kahit pangkain lang sa araw-araw. So, doon sa ano, sir, doon sa kahit natanggalin po natin yun, sir, yung pagbibigay po nila ng tulong sa akin. Kasi, sir, kaninang hapon, tinawagan po ako ng isang kapwa ko principal din sa GC po namin na minumura po ako doon sa group chat namin. Okay. Sobra pong pamumura yung pinagsasabi po nung principal na yon na ginagamit lang po daw natin ito para daw po makaano ng pera. Kaya sabi ko po, kahit wala po yan, kahit tanggalin nyo po yung yan, sir, tanggalin nyo po yung GCash number na yan dyan sa natin. Wala, hindi ko po kailangan ang pera ng kahit na kanino para ipaglaban ko po ang katotohanan at para po sa aking pamilya. Kaya ko pong tumayo, kaya po naming tumayo ng pamilya ko na kahit na kung ano lang ang harapin namin na pagkain namin sa hapag namin, wag lang po nilang babahiran na nanghihingi ako o ginagamit ako ng ibang tao para sa ano. May paninindigan po ako kahit so, makulong ako kung yan ang dahilan. Wag lang. Relax lang. Wag po nilang sasabihin sa akin na nila. So anyway, para manghingi ng pera. Tanggalin po natin yan, sir. Ayaw ko po yan, sir. Kasi masakit po sa aking loob yan. Dahil kaya po naming mabuhay, sir. So, kahit ngayon, magtinda po ako ng isda, maghapon, wag lang po akong pagsasabihan ng ganyan. Okay, dali lang. Ngayon, ang tanong, hayaan mo na lang, sino bang taong yun, sinong principal na kwan yun? Anong pangalan nun? Yung nagmura sa inyo, sa group chat. Sino yung principal mo, kapwa po principal na nagmura sa iyo sa group chat? Ay, nawala siya. Nahina signal niya. So anyway, ang importante lamang dito is marami na namang mga twists and turns na nangyayari. Pero tiwala naman ako dahil sa tabi niya po si Mr. Jaime Aquino, ay matutuloy yung tapang na pinapakita niya at tatapusin natin ang labang ito na kailangan mapakulong natin ang lahat ng mga kumikita sa pag-ghost schools diyan. Okay? So ano pang idudugtong natin dito? Siguro insubordination. Hindi ba kaya naman nating depensahan to, Mr. Jaime Aquino, ang insubordination? Opo. Kasi kahit hindi po ako abogado, yung nangyayari kay Madam Marmi Bautista ngayon ay retaliation lahat po. Retaliation. In retaliation to her courage in exposing the anomaly of ghost students. At saka marami na po siyang sinampahan ng kaso. Kaya nagre-rebelde po yung mga sinampahan niya ng kaso. Kaya hinaharas siya ngayon. Okay. So anyway, nabanggit mo sa akin noon usap tayo na ang pwede, tama ba Marmi, ang pwede nang maka-avail nitong sa sa senior high school voucher program ay yung mga anak mahirap. Tama po ba ako? Opo, sir. Opo.
So ngayon, paano napapatunayan na parang para makapasa ka, paano magiging para makakuha ka ng libreng ng mga ayuda na na tulong para makapag-aral sa senior high school, ano ang mga requirements? May indigent na ibibigay po, sir, letter coming from the barangay officials, Okay. at kahit hingi po sila ng mga letter po, endorsement ng indigency po na sila po talaga ay mahirap Okay. sa buhay, at saka So, may affidavit din po mga magulang. okay, tapos siyempre pag indigency kasama din dan talaga ang DSWD na certification na kinukumpirma yung statement ng barangay na talagang indigent. Tama, 'di ba? Opo. Kailangan merong certificate DSWD. So, kasama din diyan yung tinatawag na ano tawag niyo, report card sa ALS 10. Pagkatapos mag-grade 10, pagtapos sa grade 10, may card na binibigay, 'di ba? Yung common na binibigay. May card dapat alam ng ano diyan, ibibigay din ng estudyante sa school na saan siya mag-enroll para sa social senior high school. Narinig mo ako? Nawala siya, nawala. Mahina signal niya. So anyway, ang puntos ko lang dito kung bakit ko tinanim at tinatanong ito ay para ipamukha lang po sa inyo na para mailusot ng sindikato ang ghost students ay sila po nag-enroll at para ma-enroll nila, sila rin ang nagdidesisyon kung tatanggapin o hindi at higit sa lahat, sila ang nagsasabi kung saang school i-enroll. At 2 school lamang po ang pinagpipilian. Imbis na yung government schools, kasi may integrated school, mayroon din naman senior high school noon. Ang pinipili nila doon sa Kingsville Academy, doon sa Umingan, Pangasinan, at saka Kingsville Advanced School System sa Tayog, Pangasinan. So, ganun po sila kasimple. Ngayon, pag mabigyan nila doon, may ang mga pangalan ng estudyante ko, no, kahit na walang alam ang estudyante na in-enroll sila, bibigyan sila ng school. Pag matanggap na ng school, ang check mula sa DepEd ay na 17,000 kada estudyante, bibigay nila yon sa mga membro ng sindikato. Sa bawat teacher naman, kung saan ang estudyante nila sa ALS, ang i-enroll doon na magbibigay ng mga papel ng mga estudyante ay bibigyan daw ng 2,000 pesos kada estudyante, Mr. Jaime Aquino. So, ang ibang pera ay paghati-hatian nila ng Kingsville Academy, paghati-hatian papunta sa kay Dr. Vivian Luz sa Pagatpatan, bibigyan din ng share si Dr. Tolentino Aquino na Regional Director ng DepEd, at bibigyan din ang pinaka-utak o pinaka-engineer nitong diskarte ay si Dr. Delia Hopana Patalud, at saka yung anak niya na si Wendell Rachi Patalud, at saka si Miss Robelian Castronevo at Dr. Jupiter Petilla. So tama yan, kinakompirma. Iyan di ba ayon din ba sa investigasyon mo, Mr. Jaime Aquino? Opo, ganun po ang nangyayari. Kasi 4 na mobile teachers ng Sampabyan, Pangasinan ang nakausap namin noon na they are willing to testify in any investigation kung mayroong magkakaroon man ng investigasyon. Pero may isa na pong nagbigay ng kanyang sinumpang salaysay in the name of in the person of Jonathan Hugo, na siya po ay pumirma ng kanyang affidavit sa harap ng abogado, na pumirma rin ako doon sa kanyang affidavit para baka mamaya sasabihin niya na pinilit siyang pumirma ng affidavit. I was there when Mr. Hugo signed the logbook of the lawyer. Nandun din ako nung tanungin ng abogado kung nabasa mo na ba ito o hindi pa at naintindihan mo ba ang laman ng iyong affidavit. Nandun din po ako nung tanungin si Mr. Hugo. Okay. So anyway, ano pala ang papel dito ni Roberlin Castronevo na teacher din sa San Fabian? Ang pagkakaalam ko po dyan ay siya po ang
facilitator ng mga in-enroll nila noong 2022 na mga estudyante ng Sampabian Integrated School Speed Center. Siya po ang kasakasama ni Wendell Patalod na nagsisirox at gumagawa po ng mga affidavit at saka yung mga requirements. Sila po ang nagpapacilitate lahat ng mga requirements. Sila po ang nagkikipag-coordinate sa mga barangay officials para makakuha sila ng accreditation, yung mga requirements para sa enrollment ng mga estudyante. So, ibig sabihin, sila rin ang namimiki ng barangay certificate na kunwari, ang mga estudyante humihingi ng barangay certificate of indigency. 100% po yun. 100% na sila rin din ang gumagawa. Sila rin din ang kung sino yung ginagamit nilang abogado dyan na pumipirma ng mga affidavit of indigency ng mga magulang ng mga mag-aaral na yan ay siguradong masasampan din ng kaso. Okay. Dahil imposible na sa dami-dami ng estudyante ay harap yung kanilang mga magulang sa isang abogado na pumipirma ng kanilang affidavit. So, pati yung sa DSWD, minamagic din nila para magbigay DSWD ng Certificate of Indigency. Sigurado po yan. Okay. Dahil isa po yan sa mga requirements na kailangan isubmit nila. At saka ang pinakaunang requirements po, according to the rules and according to the implementing rules ng nasabing programa ng DepEd ay ang bata na aplikante mag-online. Online dapat. Oo. Online dapat. Pero kung hindi nakapag-online, hindi siya pwede mag-enroll. Ngayon, pero minamagic nila yung mga yung requirements na yan, minamagic na yan ng mga nagpapa-enroll sa kanila. Ang tanong ko lang sa iyo, sino nag-approve para tanggapin ang application na mag-ALS o di kaya mag-senior high school? Ang pagkakaalam ko dyan, nung natanong ko yung mobile teachers na isa, ay basta kukunin ni Madam Patalod sa kanila yung listahan at saka yung anak niya, sila na pong bahala na magpa-enroll sa mga bata. Kaya wala po akong alam dyan kung ano wala rin silang alam kung paano minamagic ng mag-ina yung pagpapa-enroll sa mga learners, mga estudyante. Okay. So ngayon sa tansya mo, sa investigasyon mo, ilan ang dami o total ng mga ghost na mga senior high school students na in-enroll nila? Ilang libo? Base doon sa salaysay ni Mr. Hugo, noong nakausap ko siya at in-interview ko, bilang isang media practitioner, nag-imbestiga rin ako, kasama ko si Madam Marmi, at sinabi niya na yung itong 2023 to 2024 ay mayroon siyang estudyante na naka-enroll ngayon. Itong taon na ito na existing pa rin ang kanilang enrollment. Pero hindi ko na alam yung more than 100 po na estudyante. Ibig sabihin sa kay Mr. Hugo lang yon. Opo. Sa iba naman, yung ibang mga mobile teachers, marami pong mobile teachers doon kasi at noong nag-iimbestiga na po kami ay medyo umatras na po sila na magbigay ng anumang impormasyon at doon na nagsimula ng kasuhan si Madam Marmi ng inimbintong kaso. Doon na nagsimula yan. As of January 2024, nagsimula na yan na binabatikos na kaming dalawa ni Madam Marmi na anong pakialam daw namin kung bakit iniimbestigan namin yung ghost students. Meron pa kami nakausap na teacher. Sabi niya,
kinumpirma niya na sabi niya sa amin, sige, umpisahan na niyo at susunod din ako sa ginagawa ninyong investigasyon. Pero nung nalaman nila na kinasuhan na si Madam Marme ni Robert Castronebo noong February 16, 2024, ay umatras na po yung mga dapat na magbigay ng kanilang sinumpang salaysay na isiwalat sana ang kanilang nalalaman tungkol sa ghost students ng ALS sa Sampabian, Pangasinan. Sige, ngayon ang nabasa ko ng report, nag-umpisa pala itong ghost students, nag-umpisa pala ito nung ano pa, nung taon pa na si Leonor Briones pa ang secretary ng Department of Education sa panahon ni Digong na sa presidente. Opo. At tuloy-tuloy hanggang ngayon. So ibig sabihin, marami na silang kinita. Marami pong ang sinasabi sa amin yung isang mobile teacher, yung mga kasama niya na magaling mag-recruit ng mga estudyante, ay nakapagpagawa siya ng sarili niyang bahay. Kahit simple lang, kahit ordinaryong teacher lang siya, nakapagpagawa kaagad ng sarili niyang bahay. Nagkaroon siya ng mga sasakyan. Yung mga anak niya mayroon ng sariling sasakyan na pumapasok sa school. Kaya yun ang matindi na racket na kuwan namin, na laman namin mismo sa kanila. Sa kanila nanggaling yung mga balita na yan, yung mga impormasyon na yan. At yun nga, sabi nila sa amin, makikipagtulungan sila lahat. Pero noong So, si Marmi, pumapasok natin ngayon, papasokin natin. Marami kasing mga vlogs na lumabas kayo, nabasa ko, yung mga pro-BBM na vloggers para matira nilang mga DDS, mga vloggers, ginagamit nila yung ating expose na si Sara daw Duterte ang oo. pasimunot nito. Ano masabi mo, Marmi, kasi ikaw nakakalam dito sa Ghost Project? Kailan ba nagsimula ito? Panahon ba ni Sara o panahon pa ni wala pa si Sara? Hindi pa po si Ma'am Sara yan, sir. Kaya lang po, sir, matagal na po yan, sir. Matagal na po na nag-start yan, sir. So tuloy-tuloy lang dahil walang nakadiscovery. Pero every time na nagpapalit po kami ng mga superintendent sa division po, sinasabi ko na po yung problema. Pero hindi nga po nakikinig. Yun nga lang po kasi sa ginawa na po nila sa akin, dinali na po nila ako. Binigay ko naman na lahat ng kaya kong tulong para po sa kanila, hindi pa rin po nila ako pinakikinggan. Pati po doon sa ni Madam Patalod, pina-permanent ko na po. Pati si Robert Lee, natulungan ko na rin po makakuha ng item, pero hindi pa rin po sila tumitigil. So, talagang sobrang pagpapayaman po ang ginawa nila. Saan ka nakakita, sir, during that time na LSP pa lang yung anak niya, ay mayroon na po siyang sasakyan. Mayroon na siyang mga ari-arian. Kaya nagtataka rin po ako that time. Pwede bang sige, pag-usapan lang natin sa off camera. So ngayon, ang isa kino-confirm ko lang kasi medyo maoras tayo ay nagsimula pa ito sa panahon pa na si Leonor Briones pa ang sekretary ng DepEd. Tapos pumasok si Sara, tapos pumasok si Angara. So ibig sabihin, mali po yung ginagawa ng mga anti-Duterte vloggers na sinasabi na si Sara daw ang pasimuno nitong Ghost Senior High School Students Program na mga pangungurakot. So yan ang pinakatama. Walang pakialam kay sinong sekretary. Walang nakakaalam kay sinong sekretary sa mga ginagawang nakawan dyan. Okay. So dahil sa ganon, medyo oras na natin, hindi naman tayo pwede magpahaba.
at siyempre maghanap buhay pa ako, maghanap buhay din si Jaime, at least tuloy-tuloy lang tayo. Natutuwa naman ako at magandang mga resulta sa ating ginagawa. At nakikinig pala alam mo, nakikinig sa atin si Angara eh. O ngayon, magsalita ka na ngayon ulit ko anong gusto mo mensahe kay Angara bago natin tapusin ngayon itong programa natin. Miss Marmi? Miss Marmi, magsalita ka para kay Secretary Angara. Last message, parting message natin. Sa aming pinakamamahal na Deputy Secretary, Sir Sani Angara. Sir, sana madinig mo po ang aming hiling na bigyan po ng pansin ang aming sinasabi para po mabigyan po ng hustisya at mabigyan ng tamang parusa ang mga taong gumawa po ng kabalbalan sa budget po ng Department of Education. Sabi nga po, sir, na ang hirap, lalo na sa akin, isa po akong teacher, napakahirap po na bawasin sa tax mo yung malaking halaga ng pera, tapos kukunin lang po nila ng basta-basta at gagamitin lang nila sa kung saan-saan. Kasi yung isa po dyan sa na-filean po natin, sir, ay kilala po siya sa Sabungan. Palagi po yan sa Sabungan, lagi po yan sinasabong lang dyan yung pera natin na pinaghihirapan natin, nagpupuyat ka dyan, nag-ano ka dyan, kinabawasan ka ng taxes, tapos ginagamit lang yan sa pagsasabong. Kaya po napakasakit na na kinukurakot lang po nila yung para sana sa mga bata na pagpapagawa ng mga building dapat ng eskwelahan kung saan mas makakapag-aral ng mabuti ang mga bata at mabigyan ng mas magandang kinabukasan at quality education ng mga bata. Pero hindi po yun nangyayari dahil mas marami pa po ang naibubulsa kaysa po napupunta sa ating mga kabataan. Pag talagang pupunta ka po sa mga school, makikita po nila ang hirap ng isang punong guro kung paano po niya gamitin ang kanyang pondo na binibigay na kakapiranggot para lang sa pag-implement ng ng quality education. Tapos mapupunta lang po sa kanilang mga bulsa. Sana po pagtuunan po ninyo ito, pinakamamahal naming Deputy Secretary, bigyan po ninyo ng leksyon ang ating mga taong nasa likod po nito para hindi na po sila tularan po ng iba. Kaya po sabi ko sa inyo, lumalaban po ako. Lalaban po ako at isisiwalat ko ang katotohanan. Marami po kaming kasama na nandito lang sa paligid ko. Marami po kami dati, kaya lang po sa takot, dahil nga po nakikita nila kung ano ang nangyari po sa akin, kaya lahat po sila umatras na, yung iba hindi na po nakakatulog dahil alam po nila na nakapag-affidavit sila at yun nga, tinatawagan ako na paano na kami, madam, kumagaya kami sa inyo. Sabi ko, manindigan tayo, tatayo tayo para sa ating bayan at para sa mga ating mga kabataan sa ating kinabukasan po, sir. Okay. Sige. So, ikaw, Sir Jaime, bago tayo mag-off, parting message mo. Maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay sa programang ito. Ito po ay napapakinggan sa buong mundo. Kaya yung mga gumagawa ng anomalya sa DepEd, ay kailangan magbago na po kayo. Kasi tignan niyo yung nangyari. Isiniwalat ni Madam Marmi yung katotohanan sa paglustay ng pondo ng DepEd sa programang ALS, sa programa sa ALS. Anong nangyari sa kanya? Hinaras siya, kinasuhan, pinasuspinde, nagdanas siya ng masasakit na salita. Pinagsasalitan pa siya ng mga binubuli ng mga kapwa niya teacher. Pati yung mga kamag-anak ni Dr. Patalod ay marami silang
ginagawang pananakot sa kanya. Pero nangangako ako, Madam Marmi, na nasa likod mo ako palagi at nasa atin ang katotohanan. Kaya wag ka lang mag-alala dahil kahit anong mangyari, kung wala ka ng pambayad sa abogado, wala ka ng pangbayad sa matrikula ng mga anak mo, nandito lang ako para sumubaybay at magbigay ng sustento para sa inyo. Okay, maraming salamat po at maraming salamat sa patuloy niyo pagsusuporta sa ating programa. Na ang pangalan ng programa natin, Katotohanan, ang magpapalaya sa bayan. Ayan po, si Toto Bonyog Kausing. Maraming salamat po. Good evening. Good morning na pala. Naimbaga bigat.